Ayan na sila guys, lumabas na. Pababa na sila oh. Babae na to, parang-harang din dyan eh. Stop dyan. Tandawin natin dyan. Sorry, kaya kayo tuloy-tuloy. Yan, okay. Question. Attorney, gusto ko yung nagtatakbuhan ng mahigit 7 oras na pananatili ko ng 18 sundalo dito sa India. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators. At sinagot naman lahat nila. Pero hindi pa kami natapos. No? That's how in-depth the exercise was. So, hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Sir, ang sabi ko meron po mga ilang natapos na at yung iba po ay pinipala na po ng ilan sa 18 Marines. Pero meron pong iba na hindi po tuloy. Bakit po gano'n, sir? Hindi, actually hindi pa kasi tapos yung proseso. May mga pumirma pero meron pang supplement na mga katanungan. So parang hindi pa kontento yung mga investigators. Kaya babalik pa kami. Buo po kayong babalik, sir? 18 po kayong babalik next time? Oo, hindi pa nila masabi kung kailan. So hihintayin lang po namin yung sabihin nila. Okay? Attorney, bali lahat ng 18 sumalang sa one-on-one interview, bali nakulangan lang sa sagot yung NBI, kaya ipapatawag kayo ulit naman. Hindi naman nakulangan ng sagot, pero hindi pa tapos yung pagtatanong nila. Pero sir, lahat ng 18 sumalang. Yes. Sabay-sabay po sila. Iba-ibang opisina, iba-ibang kwarto. Na-isolate ang bawat isa. So ano yung initial assessment ng NBI na mga identification card pa lang yung meron tayo or yung pictures mo? Kasi sabi ko, di ba wala necessarily ng voting mo sa Philippines, so mahirap na kumuha ng certificate of employment. So okay lang ba sa kanila yun na ano yung initial na reaction? Yun yung isang hurdle namin dahil yung contract, certificate of employment, mahirap makakuha dahil wala na si Santico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate noong na-terminate sila last December 30, iba January 15. No? Pero may mga ipinakita kanyang ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Santico. Halimbawa, yung mga kontrato, kasama nila si Santico, may mga resibo, na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Santico. Ako yung naging proseso dahil hinihimay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. For you, sir, was it too much yung pagtatanong? You mentioned it was exhaustive. Okay lang po. Kaya nga, masaya kami na meron pang susunod na mga araw na ipagpapatuloy ito. Gaya ng sabi naman namin noon, kaya naman lumabas ito dahil gusto natin ilabas ang katotohanan. Sa inyo pong sipag po, attorney, ano po yung na-achieve po nung 18 na sundalo sa kanilang pagsalang sa Quezon City? Ano po yung na-achieve po nila ngayon? Well, yung hindi pa natin masabi kung anong ma-achieve, no? Kasi it's up to the investigators up to what extent they want to examine the credibility of these witnesses. So siguro pag natapos na yung exercise, malalaman po natin kasi isusubutin nila sa ombudsman. Sir, yung election secretary na may napangandaman, ikaw yung own words kanila, direkta siya tumanggap. Yung dating ba? Do you have evidence of that na mapapatunayan ka na? Yun nga eyewitnesses ang mga ito. So nakita nila na ang gamit ni Secretary Pangandaman ay isang Mercedes na sasakyan at siya mismo ang nandoon at sila ang nakakarga itong mga witnesses natin. No? So eyewitnesses kasi ito. Parang may nakita siyang
sinaksak. So wala naman siyang documental evidence na magsasabi sinaksak siya. Ang sinasabi lang niya yung nakita niya. What these witnesses were able to perceive with their own senses. Sir, apart from pangandaman, sir, at sino po yung talagang rekta na binigyan ng mga lalo ng mga suitcases? Yung napangalanan sa affidavit nila, How many ang rekta nakita nila at hindi nakita? hindi sila nagsabi, hindi sila nagbanggit ng isang individual na hindi nila nakita. Lahat, halos na. Among them, sir, sino sa mga nakilala ex-Marines, sundalo na nagbigay mismo kay Pangandaman? Please raise your hand. Sa kanila, sir, sorry. If you don't mind. Sorry, Hindi sila, apologies. sa NBI, sinagot nila yan. Okay. Sir, pero ilan po ba ang nagpadala? Dalawa po ng dalawang Ilan po sa inyo? Parang dalawa sila. Dalawa. Kinuha yun yung Secretary Pangandaman sa Horizon. So yung unit ni Congressman Santiago sa 56th floor. So ipinabalang nila, sinala sa basement, sinakay sa sasakyan ni Secretary Pangandaman. Kailan po ito nangyari? I can't remember. Pero sila yung nagsagot naman dyan, hindi na, kung kailan nila. Sir po, What time, what month po? Hindi ko maalala. This year po. Hindi naman this year. Pwede ko Sir, bukod sa identification, employment evidence, ano pa po yung pinasa natin today sa NBI? Wala pa kaming pinapasa dahil hindi pa humihingi ang NBI. Sabi ko nga kanina, tinitingnan ko yung sa pila nila, ang dami nilang hinihingi ng mga pictures, chat, screenshots, pero hindi nag-dwell yung questioning doon sa hinihingi nila. So may mga iba silang tinanong. If you don't mind, sir, ano po yung mga natanong? Ano po yung mga natanong sa inyo, sir? Ako, hindi ko na-monitor lahat dahil mag-isa lang ako. So, iniikot-ikutan ko lang sila. At saka, pinabayaan ko actually ang NBI. May time na nakaupo lang ako doon, nagbabasa. Dahil pinabayaan ko sila. Hindi ko sinamahan yung mga sitwasyon. Sir, isa daw doon sa, isa daw doon sa maleta delivery nangyari pa sa panahon ni former Speaker Velasco under Duterte administration era. Yun ang pinagtatakahan ko. Dahil hindi pa namin sinusumite yung original ng mga pictures na siyang susuriin ng NBI. Makikita mo naman sa metadata ng photo. At sigurado ako yung binabanggit nila hindi nangyari ng time ni Duterte. To be specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kimbo, ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin ang nagsabi. Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022. Ang picture. To say this, kasi hindi pa lang nila sinusuri yung picture. So, salamat po. Gutom na kami. Ako, masakit na ulo ko. Kasi hindi pa kami kumakain ng lunch. Sir, pwede na. Honestly. Sir, last na lang. During your stay at the NBI, you posted something on Facebook na parang people are nagka-canalize doon sa investigation to tag you guys as Wapas na kakaon. destabilizers. Ano po yung pinagugutan nun, sir? May kinalaman po ba to dito sa investigation ng NBI, sir? In fairness sa mga investigators, okay naman sila, no? Pero I received information from the higher ups na ay personally tatargetin nila as an active member of a group plotting to destabilize this government.
which I find very funny at the very least. Pero yun ang purpose nila, no? Na they will shepherd the investigation towards proving na merong akong involvement sa establishment. Kaya sinabi ko na kaagad eh, when my source is a reliable military officer, active military officer, na one star general. So, okay, salamat. Yun na lang po muna. For the record, you're denying, sir? Anong motibo doon? Okay. Last, no, ito yung kinakalungkot ko. Dahil yung investigation na ito ay naging politicized. Hindi na legal na. So we are facing a political problem. Kaming 18 plus ako, we are facing a political problem because no less than the director have been mouthing so many things that preempted the result of the investigation. Katulad lang kaninang umaga, meron siyang sinasabi na yung picture na daw, no? Na sinasabi rin ni Ombudsman ay Duterte time pa. Hindi pa makatapos itong investigation. Diba? So yun yung worry namin. Hindi na ito honest to goodness ng investigation dahil tinutulak nila sa aspeto o sa isang realm ng politika na. We have no political or even pontifical ambitions. Ang gusto lang namin simple, makilahok, sumali, umambag, para lumabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lang ang intention namin. Huwag na huwag nilang sabihin destabilizers. Salamat. Thank you, Attorney. Attorney, kamusta ka sa text sa Viber? Sila po yung na-interview natin noon, guys. Sila yung na-interview natin noon. Ayan. Akala ko kasi, sakay ko rin eh. Kita nyo, guys. Lupit nila, oh. Ayan. Galing niya, no? Oh. Parang mga manok yan. Bilis, oh. Oh. Tulin yan. May backup yan. May backup yan, boy. Ayan, oh. May backup yan, boy. Ha! Kunan din. Salamat ha. Thank you ha. Salamat sa inyo ha. Salamat sa cooperation nyo. Thank you ha. Okay, guys.